Ang pamagat ng ating kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kailangan ko ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Ating ipagpatuloy ang kwento, nagbabago ang pangalan ng karakter. Pakisubaybay para maintindihang mabuti ang takbo ng kwento. Kabanata 3651. Tapos ay tinaas ni Garuda ang kanyang kamay at kumaway. Dali at palibutan niyo sila. Ang libu-libong tauhan ni Garuda ay tumakbo sa likod niya at pinaligiran si Daryl at ang Kalori Phoenix. Agad na nagsimula ang laban, na naging dahilan ng pagdilim ng kapaligiran. Boss! Gayunpaman, walang kahit na anong babala, ang malakas na aura ay lumitaw sa kung saan. Nakuha nito ang atensyon ni Daryl at Garuda at bumaling sila sa direksyon na iyon. Matapos ang isang tingin, kumalma ang ekspresyon ni Daryl at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Samantala, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Garuda at humugat siya ng matalim na hininga sa hangin. Libu-libong pangkat ng mabangis na alyansa ang nagmarcha sa kanilang tanawin at bumuo ng malaking pagsasama-sama, binabalot ang halos 10,000 metro ng lugar. Ang kahanga-hangang kanilang natatanaw ay parang isang malaking bilog na baldeng bakal. Ang hari ng puting tigre ay nakadamit ng mga armas ay biglang lumitaw sa ere, nakaaligid sa halos libu-libong miyembro ng mabangis na alyansa. Puno siya ng karisma ngunit nakakatakot. Gulat na gulat si Garuda, takot at balisa. Paanong nakapunta agad dito ang hari? Ang kanyang plano ay sakupin ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon mula muna kay Daryl at pagkatapos tumaas ng kanyang lakas, hahamunin niya ng tunggalian ang hari sa laban. Hindi niya inaasahan na mahahanap agad siya ng hari bago niya mapasakamay ang kapangyarihan mula kay Daryl. Tumitig ang hari kay Garuda, malamig ang kanyang tono at nagpakita siya ng walang kibo at mayabang. Garuda, tingnan natin kung makakalabas ka pa rito. Natarante si Garuda nang maramdaman niya ang malakas na aura ng hari pero tinago niya ng mabuti ang kanyang mga emosyon sa ilalim ng kalmadong itsura. Tapos ay lumingon ang hari kay Daryl. Kamahalang Daryl, ayos ka lang ba? Magalang ang kanyang tono, pero nakita niya ang hinala na dumaan sa kanyang tingin. Sa parehong pagkakataon, kumuha siya ng ilang mga tingin sa makulay na phoenix, na siyang katabi ni Daryl. Habang iniisip niya, sinabi ni Daryl at makulay na phoenix na titingnan nila ang mahiwagang harang, pero isang araw ang lumipas at hindi pa nila binabalita ang kanilang nahanap. Ayos lang ako, pero isang tusong, lalaki si Garuda, hindi niya ako mapipinsala, tugon ni Daryl. Sa wakas ay dumating ang hari at mayroong pag-asa na may iligtas ang Pabong Lilibet. Tumango ang hari sa mga tugon ni Daryl at pinandilatan si Garuda. Panipi, Garuda, patay na ang reyna ng Pulang Maya, at ang alyansa ng nagliliparang pakpak at ang mabangis na alyansa ay pinag-isa. Ikaw lamang at ang iyong mga tao mula sa angkang Garuda ang pag-alagala pa rin na hiwalay ang grupo. Sa tingin mo ba na kaya akong labanan ng mga tao mula sa angkang Garuda? Maliban kay Ginoong Daryl, lahat ay bisita ko. Sa pagtrato sa kanya bilang kalaban, ibig sabihin ay nilalaspatangan niyo ako. Ang hari ng puting tigre ay mayroong nakakataas at dakilang tono habang siya ay nagsasalita. Maingat na nilunok ni Garuda ang kanyang laway sa kaba, tapos ay kumislap ang kanyang mga mata habang ang ngiti ay sumilay sa kanyang buong mukha. Kamahalang hari ng puting tigre, mukhang hindi mo ako naintindihan. Makapangyarihan ka, kaya hindi ako maglalakas loob na labanan ka. Sa katunayan, wala akong balak na humanap ng tiyempo sa ilalim ng iyong pakpak sa nakalipas na 2 araw dahil naghahanda ako ng malaking regalo para sa iyo. Malaking regalo, napaatras ang hari. Anong regalo? Ngumiti si Garuda at tinaas ang kanyang daliri para ituro si Daryl at binalita ng malakas. Ang regalo ay ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon kay Daryl. Kamahalan, malamang ay hindi mo alam ito. Bago mamatay ang reyna, pinasa niya ang kapangyarihan kay Daryl at sinabihan siyang buuin muli ang alyansa ng nagliliparang pakpak. Hindi lamang iyon ang lahat, sina Pabong Lilibet at makulay na phoenix ay nangako na ibibigay ang kanilang katapatan sa iyo, pero sikreto silang nagkikipagsabuatan kay Daryl. Sa buong araw, abala ako sa pagpapalit pagkatapos nilang tatlo. Gusto kong hulihin si Daryl at alisin sa kanya ang kapangyarihan para ay regalo sa iyo. Mukhang punong-puno ng sinseridad si Garuda habang siya ay nagsasalita,
pero mayroong kinang ng panlilinlang sa kanyang mga mata. Alam niyang mabuti na kapag nagpatuloy pa siyang kalabanan ng hari, marahil nahuhukyayan niya lang ang sarili niyang libingan. Kaya tuso niyang nilaipat ang atensyon ng hari kay Daryl. Kabanata 3652. Balak ni Garuda na umani ng benepisyo sa laban ng hari ng puting tigre at Daryl. Agad na tinuon ng hari ang kanyang tingin kay Daryl pagkatapos marinig ang sinabi ni Garuda. Samantala, ang libu-libong miyembro ng mabangis na alyansa ay gulat na tinitingnan si Daryl. Si Daryl ay nakuha ang kapangyarihan ng reyna. Nanambalik sa wakas ang ulirat ng hari at tinanong si Daryl. Kamahalang Daryl, totoo ba ang sinabi ni Garuda? Nakuha mo ba talaga ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon? Kuminang ang kanyang mga mata niya nang may halo-halong emosyon habang siya ay nagsasalita. Walang kwenta ang kapangyarihan na iyon. Humugot ng malalim na hininga si Daryl at dahan-dahang sumagot, oo, nasa akin ang kapangyarihan. Pero maling-mali si Garuda sa iba niyang sinabi, hindi ko kailanmang inisip na maging parte ng labanan sa pagitan ng mabangis na alyansa at ang alyansa ng nagliliparang pakpak. Kilala mo ako, ang gusto ko lamang ay makaalis dito hanggat maari. Binigyan ni Daryl ng malamig na titig si Garuda habang pinapaliwanag ang kanyang panig sa hari. Kumukulo siya sa galit. Nakakadiri nga naman si Garuda. Gusto niyang makatakas sa gulo at ginamit ang hari para sirain ako. Kuminang ang mga mata ng hari at nagsimula siyang mag-isip. Tigilan mo na ang pag-arte, Daryl. Ang pabaong lilibet at ang makulay na phoenix ay umamin na buong puso nilang ibibigay ang katapatan sa hari ng puting tigre. Ako at ang mga tauhan ko ay malinaw na narinig iyon. Alam ko rin ang katotohanan na lumabas silang lahat para tulungan ka noong nakaraang araw, sigaw ni Daryl habang naka-Esmond. Tapos ay masigasig siyang bumaling sa hari, kamahalan, halatang may binabalak na masama si Daryl. Tao lang din siya, huwag na nating sayangin ang oras at gumawa na ng aksyon laban sa kanya. Sa wakas ay gumana ang plano ni Garuda, gumawa ng pinal na desisyon ang hari at sumigaw, makinig kayo, ibilanggo si Daryl at ang makulay na phoenix. Ang palasyo ng puting tigre ay polihis at may matalas na isip. Alam niya sa kanyang puso na sinusubukan ni Garudang ilipat ang kanyang atensyon kay Daryl. Gayunpaman, hindi itong maliit na bagay na si Daryl, na isang tao, ay nakuha ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Ang mga kapalit, ay maaring maging nakakapinsala kung ang problema ay hindi nakitil agad. Nakapagdesisyon na siyang unahin muna si Daryl. Ang natitirang hukbo ni Garuda ay mahina at hindi na dapat alalahanin. Si Daryl ay gulat at galit nang makita niyang umambas sa kanya ang mabangis na alyansa. Hindi niya inaasahang mauuto agad ang hari kay Garuda. Samantalang ang makulay na phoenix ay talagang nababalisa. Kamahalan, huwag kang maniwala sa mga sinasabi ni Garuda. Gusto niya lamang magpatayan tayo sa isa't isa, sigaw niya sa hari. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng hari. Sa parehong pagkakataon, ang malabong figure ay mabilis na humakbang doon. Ito ay ang tigreng Ben. Suot niya ang nag-aalalang ekspresyon habang sinasabi sa hari, sa tingin ko ay hindi nagsasabi ng totoo si Garuda. Tinulungan tayo ni Daryl makitungo sa reyna noon. Kaibigan natin siya. Diretsyong sinabi ni Tigreng Ben at tinanggihang paniwalaan na may masamang balak si Daryl at ang makulay na phoenix sa mabangis na alyansa. Tumahimik ka. Na kay Daryl ang kapangyarihan, pero hindi niya sinabi sa atin. Halatang may binabalak siyang masama at kailangan niya ng maingat na paglilitis, sigaw ng puting tigre kay Tigreng Ben na may kadiliman sa kanyang mukha. Pero, balisa si Tigreng Ben at gusto niyang ipagtanggol si Daryl. Gayunpaman, pinutol ng hari ang kanyang sasabihin. Tigreng Ben, palagi mo na lang pinagtatanggol si Daryl. Pinagtataksilan mo ba ako? Nagulat si Tigreng Ben at biglang natakot. Pagkatapos nun, agad niyang yinuko ang kanyang ulo at sinabi, hinding-hindi ko gagawin iyon. Tapos ay tahimik siyang tumabi. Boss! Ang hindi mabilang na miyembro ng mabangis na alyansa ay pinaganya ang kanilang kapangyarihan at sumugod kay Daryl. Kabanata 3653. Sa parehong pagkakataon, ang makulay na phoenix ay pinalibutan din ng miyembro ng mabangis na alyansa. Sa tingin mo ba ay natatakot ako? Sigaw ng phoenix at tinapat ang kanyang mga kalaban. Nagsimula siyang lumaban ng seryoso sa daan-daang miyembro ng alyansa. Mukhang hindi mapipigilan ang laban na ito, isip niya.
Walang pag-aalinlangang lumipad si Daryl sa hangin at tinaas ang kanang kamay niya na naging dahilan ng pagpilipit ng hangin sa paligid niya. Tapos ay isang matingkad na mga lilang apoy ang lumundag sa kanyang paningin. Ito ay ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame ang bagong kaakit-akit na apoy mula sa pinagsamang White Lily Cold Flame at ang kapangyarihan na nakuha niya mula sa Reyna ng Pulang Maya. Ang kapangyarihan na ito ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa White Lily Cold Flame. Sa isang kislap ng mata, ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame ay bumuo ng malalila na pulang dagat ng apoy na mabilis na kumalat sa kapaligiran ng miyembro ng alyansa. Mayroong ilang mga kidlat sa kulog sa gitna ng malalilang pulang apoy. Ang mga kidlat ay mula sa kapangyarihan na kinuha ni Daryl mula sa Five Thunder Heaven Slaying Formation. Ang mabangis na alyansa na siyang sumugod kay Daryl ay nagbago ang ekspresyon sa nakikita nilang kapangyarihan ni Daryl. Agad silang umakto at nilabas ang kanilang mga kapangyarihan at bumuo ng depensa sa harap nila. Hiss! 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 Ang apoy ay kumalat sa pumo protekta sa kanila na siyang gumawa ng kakaibang tunog. Sa loob ng maikling segundo, ang harang na nagpoprotekta sa kanila ay nasunog at nawala. Agad pagkatapos nun, ang mga miyembro ng mabangis na alyansa ay mabilis na nilamon ng karagat-dagatang apoy habang mabagal silang tumatakas. Sumigaw sila matinding sakit at bumagsak mula sa himpapawid. Nagulat ang mga natitirang miyembro sa eksena at hindi nila mapigil ang sumanghap. Anong klaseng apoy iyon? Nakakatakot. Sa loob ng pagkataranta, ang natitirang miyembro ng alyansa ay walang malay na umatras. Kahit na pinalilibutan pa rin nila si Daryl, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Samantala, nalugmok ang mukha ng hari ng puting tigre. Matapos mapasa, kamay ni Daryl ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon, naging mas makapangyarihan na siya. Mag-iingat ang lahat, huwag kayong masunog sa apoy niya, sigaw ng hari. Pagkatapos noon ay hindi na minaliit ng miyembro ang kanilang kalaban. Ang bawat isa sa kanila ay lumayo kay Daryl at nilabas ang kanilang kapangyarihan para ibato ng ibato ang kanilang atake kay Daryl. Sa isang iglap, libo-libong miyembro ng mabangis na alyansa ang sunod-sunod na naglabas ng kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, hindi man lang nabalisa si Daryl kahit kaunti. Sa halip, kalmado niyang binuhay ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon at hindi. Nagtagal, ang bola ng malakulay dugo na sinag ng buhay ay sumanib mula sa kanyang katawan. Kasunod noon ay ang mga piraso ng kulay dugo na mga pakpak ay humugis na tila maya. Ang hugis ng pulang maya ay nabuo dahil sa kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Ito ay halos 100 metrong haba at napapaligiran ng malakas na depensang kapangyarihan. Wang! 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 Sa sumunod na segundo, libong mga kakayahan ang bumato kay Daryl. Ang lahat ng iyon ay naharang ng nabuong pulang maya. Biglang binalot ang buong lugar ng katahimikan. Sa isang iglap, ang lahat mula sa hari at panig ni Garuda ay naiwang tulala. Nakakagulat na napigilan ni Daryl ang sunod-sunod na mga atakeng papunta sa kanyang direksyon. Iyon ay talagang kahanga-hanga. Sa kalagitnaan ng pagkamangha, nagningning ang mga mata ng hari sa tuwa at kasabikan. Ito ba ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon? Talagang nakakamangha. Kailangang makuha ko ito ngayon kahit na anong mangyari. Sina Pabaong Lilibeth at makulay na Phoenix ay sobrang nasabik matuklasan ang nakakamanghang pagtanghal ng kapangyarihan. Kamahalan, nakuha ni Daryl ang kapangyarihan at hindi pa ito lubos na sumanib sa kanyang katawan. Hindi ito magtatagal, agad na sambit ni Garuda. Habang nagsasalita, isang katusuhan ang napadaan sa mga mata ni Garuda. Umaasa siya na aatake ang hari. Doon siya kukuha ng oportunidad na ilabas ang sorpresang atake habang pareho na sugatan ng hari at si Daryl. Tapos ay doon lamang niya madadakip si Daryl. Humugot ng malalim na hininga ang hari matapos marinig si Garuda at kinaway ang kamay para Senadorya Sun Ang. Miyembro ng mabangis na alyansa na umatras. Lahat kayo, Atris. Kabanata 3654. Pagkatapos, ang hari ng puting tigre ay lumapit at inakit si Daryl. Nasa harapan siya ni Daryl sa isang iglap, malamig at hindi masaya ang kanyang mga mata. Daryl, magaling kang talaga. Dinala ko ang madaming tauhan kasama ko at masasabi ko na nagulat ako na wala ni isa sa kanila ang kaya kang saktan.
Ngayon, interesado akong makita ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Mahal na hari, niloko ka ni Garuda. Gusto niyang magpatayan tayong dalawa para siya ang magwagi. Nangangalaiti at nanghihina si Daryl. Gayunpaman, sa punto ng oras na iyon, interesado lamang ang hari na mapasa kamay ang kapangyarihan, walang kabuluhan ang mga sinasabi ni Daryl sa kanya. Boss, hindi nag-alinlangan ng hari na ipagpatuloy ang walang kabuluhang usapan at nilabas ang malakas na aura na mukhang nagpatigil sa hangin. Ang kanyang malakas at nakakatakot na aura ang siyang tumagos sa espasyo, ang mga tao ay naguluhan nang maramdaman nila ang pagbigat ng hangin. Sa sumunod na segundo, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kanang kamay at sinuntok si Daryl. Mura ni Daryl nang naramdaman ang mabilis na atake mula sa hari. Wala siyang oras para ilagan ito, kaya agad-agad niyang tinipon ang kanyang lakas at sumuntok para batiin ang atake. Natumpok niya ang labis ng kanyang enerhiya nang hinarap niya ang mga miyembro ng mabangis na alyansa kanina, kaya hindi na dapat siya maging pabaya. Bang! Sa isang iglap, dalawang mga kamao ang nagtama at naramdaman ni Daryl ang walang tigil at nakakapangilabot na puwersang papunta sa kanya mula sa hari. Umungol siya at napaatras ng ilang hakbang habang tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang dugo. Nakayanan niya rin kahit papaanong pigilan ang atake. Ang kapangyarihan ng hari ang siyang nagpapatunay na karapat-dapat siya na maging isa sa apat na likas na hayop. Halos hindi mabawian ni Daryl ang atake gamit ang kapangyarihan na nasa kanya. Sa parehong pagkakataon, ang pabaong Lilibeth na siyang nasa ibaba ay mas lalong kinabahan. Halos lumundag ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa hindi naman kalayuan, ang makulay na Phoenix ay gustong abutin at tulungan si Daryl pero napalibutan na siya ng grupo ng mabangis na alyansa at hindi makakuha ng tiyempo mula sa paglusog. Bumaluktot ang bibig ni Garuda sa matagumpay na ngiti nang nakita niya ang eksena. Sa wakas ay kumilos din ang hari, at kapag dalawa silang sugatan. Gagawin ko na ang sorpresang atake at dakipin si Daryl. Daryl, sumuko ka na, pwede. Wala akong pakialam kung paano mo nakuha ang kapangyarihan, pero maari mo bang ibigay ito sa akin ngayon? Pinag-aralang mabuti ng hari si Daryl at malamig na sinabi. Boss, nang matapos siyang magsalita, bumigat ang hangin sa paligid niya ng isang nakakatakot na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Blood dance in the sky. Sigaw niya na siyang naging dahilan ng pagbago ng kulay ng mundo sa isang iglap habang malakas na dagandong ng kidlat ang tumunog. Tapos ay ang banal na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay pumulibot sa hari at ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa ay napalibutan ng makapal, madugong hamog. Naguluhan si Daryl. Alam niyang pinapakita ng hari ang kakayahan sa kanya. Parehong-pareho ito sa kakayahan na dinala ng hari na siyang nagpatamba sa reyna ng pulang maya. Sa sumunod na segundo, nanginginig sa kilabot ang Lilibeth habang aalala kay Daryl. Nilabas na ni Daryl ang kanyang lakas kanina, pero halos hindi niya nakayanan ang suntok na binato ng hari sa kanya. Takot ang Lilibeth na walang tsansa si Daryl sa atake ng hari. Boss! Hindi na nagsayang ng oras ang hari at sumulpot mula sa madugong hamog ang tila kislap ng kidlat. Sa harapan niya ay ang malaking kulay dugong tigre na nagwasak sa mundo at binato kay Daryl. Walang nang oras para makapag-isip pa ng mabuti si Daryl sa atake niya at mabilis na binuhay ang kanyang panloob na enerhiya habang pinupwesto ang banal na palakol sa kanyang dibdib. Bang! Ang tigre ay bumangga sa palakol at naglabas ng malakas na ungol. Nataman siya at napalipad ng 100 metro bago malalang bumagsak sa lupa. Kanina nang siya ay napalibutan, nagamit na ni Daryl ang labis ng kanyang enerhiya para isagawa ang kakayahan ng kapangyarihan. Hindi niya na kayang labanan ang kapangyarihan ng hari sa punto ng oras na iyon. Tsaka isa ang hari sa apat na likas na hayop at ang kanyang lakas ay pantay sa reyna. Kabanata 3655. Daryl. Si pabaong Lilibeth na nasa ibaba, sigaw niya nang makitang naghihirap si Daryl mula sa suntok. Nag-aalala rin ang makulay na Phoenix. Gusto niya lang pumunta sa tabi ni Daryl at tingnan ang kanyang mga natamo pero wala na siyang pagkakataon na gumalaw dahil pinalilibutan siya ng mga tauhan ng hari ng puting tigre. Tinitigan ng hari si Daryl nang may bakas ng pagmamalaki sa kanyang tono nang nagsalita siya. Daryl, alam mo ba na ikaw bilang isang tao lamang ay makakayanan na labanan ako? Nagsimulang gamaan ang kanyang tono at tusong nagsalita, sinusubukang iligaw si Daryl ng landas.
Daryl, ako, bilang hari ng puting tigre, ay hindi isang kasuklam-suklam na taong susunugan ng mga tulay. Hindi ko malilimutan kung paano mo ako tinulungang makipag-ugnayan sa reyna ng Pulang Maya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon ay hindi sa iyo, isang tao, kaya mas mabuti para sa iyo na ibigay ito sa akin. Habang nagsalilite siya ay dahan-dahan niyang nilapitan si Daryl. Ang makapangyarihan at nakakatakot na aura ay nakakasikal. Sobra ang kanyang pagmamalaki at pagganyak sa kanyang sarili dahil malinaw na wala ng kapangyarihang natitira si Daryl para labanan siya. Malalim na huminga si Daryl at mapait na ngumiti sa paningin ng haring papalapit sa kanya. Sige, kung ito ang tadhana ko, masaya kong tatanggapin ito at hindi lalaban. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ayon sa iyong kahilingan. Tumangala siya at sumigaw sa kalangitan. Reyna ng Pulang Maya, pasensya na kung nabigo kita. Mukhang matamlay si Daryl habang malakas na umiiyak, pero isang palihim ng ngiti ang dumaan sa kanyang mga mata. Siya ay nagpapanggap na mahina lamang. Tsaka, wala siyang balak na ibigay sa hari ang kapangyarihan at gusto niya lamang magpanggap na makipagsundo. Alam niya sa puso niya na kung ipagpapatuloy niyang labanan harap-harapan ng hari, madyugo ang magiging resulta sa parehong panig. Sa kasong iyon, ang masamang plano ni Garuda ay magiging matagumpay. Haha, tumangala ang hari at tumawa nang marinig niya ang tugon ni Daryl, hindi niya naitago ang kanyang pagmamalaki. Akala niya ay may gagawing desperadong paglaban si Daryl, pero isang kaaya-ayang sorpresa na ibibigay niya ito ng ganoong kabilis. Paanong hindi siya matutuwa ng sobra? Ang Lilibeth at ang Phoenix ay napaatras. Paanong nangyayari kay Daryl? Inaasahan ko na pag-aaklasan niya ang alyansa ng nagliliparang pakpak pero ganoong kadali lang siya sumuko. Sa parehong pagkakataon, si Garuda, na nanunood ng kanilang laban sa hindi kalayuan, ay napatigil din. Ano? Tama ba ang pagkakarinig ko? Ibibigay ni Daryl ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon sa hari ng puting tigre. Kung iyon nga ang kaso, hindi ba nasayang lang ang ginawa nila para sa akin na magpatayan sa isa't isa? Nagsimulang mabalisa si Garuda, pero hindi madali para sa kanyang makisali. Sa wakas ay nabuhayan ng Phoenix at sumigaw kay Daryl, Daryl, anong ginagawa mo? Ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon ay pinasa sa iyo ng reyna, paano mong nagawang isuko ito agad at ibigay sa kung sino man? Paano mo nagawa ito sa reyna? Kasunod ng protesta ng Phoenix, tumapak ang Lilibeth ng nababalisa, Daryl, huwag mong ibigay ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon, huwag. Narinig sila ni Daryl at binigyan sila ng mapait na tingin habang nanghihinang sinabi, ang totoo ay hindi ko gustong ibigay ito pero nakita niyo ba ang nangyari? Kung maglalaban pa kami, walang makakabangon sa amin. Mas magandang harapin na lang ang katotohanan. Sa sinabing iyon, tumingin si Daryl sa hari at pinagpatuloy, ang kamahalan ay isa sa 4 na likas na mga hayop. Ang katayuan niya ay pantay sa reyna ng Pulang Maya. Naniniwala ako na pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon, makakayanan niyang gabayan kayong lahat paalis sa nakakatakot na lugar na ito. Mukhang kalmado si Daryl nang nagsalita siya, pero pakiramdam niya ay wala siyang masabi sa loob-looban niya. Ang Phoenix at ang Lilibeth ay parehong importanteng katulong ng reyna at sobrang makapangyarihan sila pareho. Sa di kabutihang palad, simple lamang sila mag-isip. Hindi nila napagtanto na gumagawa lamang si Daryl ng palabas para makipagsundo. Kabanata 3656. Nang inig ang paboril Lilibeth nang marinig ang sinabi ni Daryl. Hindi maatim ng kalori Phoenix ito at tinuro si Daryl habang minura niya ito, walang hiya. Daryl, ang duwag mo. Mali ang nabasa sa iyo ng reyna, ako at si Lilibeth ay nabulag. Malupit na sabi ni Phoenix, mas lalong galit ang kanyang naramdaman. Gusto niyang sugurin si Daryl pero ang mga tauhan ng hari ng puting tigre ay agad siyang pinigilan. Hindi masambot ng hari ang kanyang kasiyahan habang pinupuri si Daryl, mabuti kung ganoon, alam ko ang sikat na kasabihan ng mga taong katulad mo ito ay tinawag na taong tinutugma ang kanilang mga desisyon sa tamang oras ay matalino, Daryl, hindi mo ako binaigo. Matapos mong ibigay sa akin ang power of bird ancestor, palagi mong bisita ang karangalan ng angkan ng puting tigre. Habang nagsasalita siya, ngumiti ang hari at tumingin kay Daryl. Sige, huwag na tayong mag-usap.
Bakit hindi mo nalang ibigay ang Power of Bird Ancestor ngayon? Humugot ng malalim na hininga si Daryl at tumango at mabagal niyang tinataas ang kanyang mga kamay upang buhayin ang kapangyarihan ng kaduwang diwata. Sa isang iglap, isang sinag ng pulang liwanag ang sumulpot at mabagal na bumuo sa harap ni Daryl, pinapalapot hanggang sa maging hugis kamaong pulang butil. Ang pulang butil ay lumiliwanag kasama ang apoy sinusunog ang bagay na ito. Sa pagkakataon na bumuo ang butil, ang temperatura ng kapaligiran ay tumaas. Nagningning ang mga mata ng hari sa kasabikan nang matuon ang kanyang titig sa butil. Ang ibang miyembro ng mabangis na alyansa ay pantay din ang pananabik. Matapos makuha ng hari ang tagapamahala ng kapangyarihan na binigay ni Daryl, madaling pamumunuhan ng hari ang lahat ng iba pang mabangis na angkan. Sa punto ng oras na iyon, lahat sila ay maaring maging isa at makaalis din sa wakas sa nakakatakot na lugar na kanilang kinatatayuan. Si Garuda sa hindi kalayuan ay agad nakadama ng kasabikan sa paningin ng pulang butil. Nakatuon ang titig niya ng mabuti sa pulang sinag na parang laser. Sa ibaba ng kabundukan kung saan pinasa ng reyna ng pulang maya ang kapangyarihan kay Daryl, nilabas niya ang huling bilang ng kanyang enerhiya at kinuha ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan para bumuo ng butil na napapalibutan ng apoy. Walang ideya si Garuda na naloko siya ni Daryl. Mga tanga, natuwa si Daryl nang makita ang kasabikan sa mukha ng hari, ni Garuda at ang iba pang mukha ng mga tao. Ang pulang butil na nilabas ng kanyang kapangyarihan ay hindi isang Power of Bird Ancestor. Sa halip, isa lamang itong umaapoy na butil na nakuha mula sa Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Ginawa niya ito para linlangan si Garuda. Alam niyang hindi mapapakali si Garuda at tahimik lamang na manunood habang kinukuha ng hari ang kapangyarihan. Malamang ay gagawa siya ng aksyon. Sa hindi kalayuan, ang kaibig-ibig na mga mukha ni na Phoenix at Lilibet ay sobrang balisa at may hinagpis. Hindi maari, binigay ni Daryl ang kapangyarihan sa hari. Kasabay noon ay ang kawalan ng tsansa ng alyansa ng nagliliparang pakpak na bumalik pa. Sige, haha, ang galing. Nanambalik ang hari sa gulat at hindi niya matansya ang kanyang sabik. Agad siyang lumapit para hawakan ang umaapoy na butil sa harap ni Daryl. Hindi niya napagtantong niloko siya ni Daryl at ang pulang butil sa kanyang harapan ay hindi man lang kalapit ng itsura mula sa kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. May biglang isang malakas na tunog ang nanggaling sa kung saan at isang figure ang tumakbo bigla sa likuran ng hari at sinampal siya ng palad na atake. Akin ang Power of Bird Ancestor. Mapunta ka sa impyerno. Si Garuda iyon. Tama nga si Daryl tungkol kay Garuda. Gumagawa lamang si Garuda ng istorya kanina para malaipat ang gulo sa pagitan ng hari at ni Daryl, na siyang naging dahilan ng pagpatayan nilang dalawa. Plano niya na sanang umalis bilang tunay na panalo kapag parehong may pinsala sina Daryl at ang hari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan susuko si Daryl sa hari sa huling oras at pumayag na ibigay ang kapangyarihan. Ambisosyo si Garuda, nilagay na niya sa utak niya ang pagkuha sa kapangyarihan tapos ay tatalunan niya ang hari. Paanong naging posible ang pagbago ng kaganapan na siyang sisira sa plano? Napagpasyahan niyang gumawa ng aksyon nang nakita niyang buo ang atensyon ng hari sa kapangyarihan. Kabanata 3657. Boss! Dumiretso si Garuda sa hari ng puting tigre at pinakawalan ng makapangyarihan na aura. Nataranta ang hari nang maramdaman ang panganib sa kanyang likuran. Umikot siya at nakita na si Garuda ito. May balak kayatang mamatay kung may lakas ng loob kang sugurin ako. Dumagundong siya habang nangangalaiti ang kanyang mga ngipin at pulang-pula ang kanyang mga mata. Hindi niya inasahang susubukan ni Garuda gumawa ng patagang atake dahil mukha siyang sunod Sun-Yuan pagdating sa kanya. Pinatili ni Garuda ang kanyang poster kahit na nararamdaman niya ang nangangalaiting galit ng hari. Mukha siyang labis na sabik at sumigaw, sa tingin mo ba na susuko lang ako sa'yo? Ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon ay sa akin dapat. Ang sinumang sumubok na kuhain ito sa akin ay dapat mamatay. Tapos ay tinipon niya ang kanyang panloob na enerhiya at nagpadala ng atake mula sa kanyang palad. Parehong sina Paboril Lilibet at Kalori Phoenix na nasa malapit ay napatigil na makita ang pagbabago ng kaganapan. Habang nakakaramdam sila ng kasabikan, nakakaramdam din sila ng panganib. Nakahinga sila ng maluwag nang gumawa ng kilos si Garuda para pigilan ang hari sa pagkuha ng kapangyarihan.
Gayunpaman, wala ni isa sa hari at kay Garuda ay mga mabuting tao. Ang pareho na manalo sa laban ay hindi makakatulong sa alyansa ng nagliliparang pakpak. Sa parehong pagkakataon, si Tigreng Ben na nasa ibaba ay pag-alit na sumigaw kay Garuda, "Garuda, malamang ay pagod ka ng mabuhay. Ang lakas ng loob mong atakihin ang hari ng puting tigre." Pagkatapos agad noon, gumawa ng aksyon si Ben para pigilan si Garuda pero mabilis siya. Kasing bilis ng kidlat ang kilos ni Garuda na siyang binibigyan si Ben ng walang sapat na oras para pigilan siya. Boom! Mabilis din masyado si Garuda para sa kamalayan ng hari para lumaban. Ang palad na atake ni Garuda ay tumama ng malakas sa likod ng hari, na siyang nagpa-eject sa kanya bago siya lumipad paatros. Lumayag siya sa hangin ng halos 10 metro bago siya tumama sa batuhan at bumagsak sa lupa ng may malakas sa dagandong. Sa oras na bumagsak siya, mapotla ang kanyang mukha at mukhang nanghihina siya. Nararamdaman ng hari ang nakakasukang dugo patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Nasaktan siya sa palad na atake ni Garuda ng kaunti, gayunpaman, partikular na malakas ang hari sa depensa. Humalo ang patlang ng kanyang enerhiya at sa sumunod ay bumalik na sa normal ang kanyang kulay. Ano? Si Garuda, Daryl, nilabot at ang iba pa ay nagulat na makitang mabilis na bumalik sa dati ang hari mula sa atake. Nakakamangha ang kasanayan ng hari sa depensa. Tumitig ang hari kay Garuda. Ang lakas ng loob mong atakihin ako sa likod. Naisip mo na ba ang mga maaring kapalit nito? Kinakabahan si Garuda na maramdaman ang suklam ng hari pero sumagot pa rin siya ng nakaismid. Hari ng puting tigre, tigilan mo na ito. Maari kang sumuko at tumayo ng mataas at kagalang-galang. Sinabi ko nang hindi ako susuko sa iyo. Naramdaman mo na ang hinagpis ng aking palad na atake. Nararamdaman ko rin ang dugo mo at magulong patlang ng iyong enerhiya. Hindi ako naniniwala na kaya mo pang lumaban pa. Halos umugang si Garuda sa kanyang huling pangungusap. Mukha man siyang malakas sa labas pero wala siyang kahit kaunting lakas ng loob sa kanya. Wala siyang panama sa hari na malakas sa kanyang depensa. Kailangan niyang magpakatatag dahil tumira siya ng atake sa hari kanina. Hindi siya basta dapat sumuko. Mabuti kung ganoon. Kung iyon ang iyong inaalala, dapat ka nang mamatay. Tuwid na pagkasabi ng hari at sumigaw nang bigla niyang tinaas ang kanyang mga kamay. Ang hangin sa kapaligiran ay bumigat tapos ay ang napakalaking tigre na may hindi napapantayang lakas ay bumuo at inatake papunta kay Garuda. Nagbago ang ekspresyon ni Garuda sa paningin ng paparating na tigre. Wala siyang tsansang makapag-isip tungkol sa kung anong gagawin at agad na pinakita ang kanyang galaw para ilabas ang kanyang atake. Shock! 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 Sa sumunod na segundo, ang mga sinag ng gintong ilaw ay lumitaw mula sa katawan ni Garuda. Ang mga sinag na iyon ng gintong liwanag ay nagliliparang pakpak sa katawan ni Garuda at ang bawat sinag ng ilaw ay parang isang matulis na pana. Libu-libong mga nagliliparang pakpak na iyon ay sabay-sabay na umatake na mukhang naghahati sa buong kalangitan. Kabanata 3658. Nanghihinayang sumanghal ang hari ng puting tigre sa paningin ni Garuda ng pagbato ng kanyang mga atake, hindi na siya nagsayang ng oras magsalita ng walang kabuluhan at kinaway ang kanyang kamay, sinisenyasan amang tigre na gumawa ng malakas na ugong bago ito tumakbo ng mabilis para salubungin ang mga nagliliparang pakpak. Whoosh! 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 Sa isang iglap, ang mga nagliliparang pakpak ni Garuda ay tumama sa malaking tigre at gumawa ng dagandong na aura. Ang mga nagliliparang pakpak ay agad na umulong at naging tagpi-tagping gintong aninong ilaw at nawala sa pagitan ng langit at lupa. Ano? Ang lakas ng hari ng puting tigre. Libu-libong tauhan ni Garuda sa ibaba ay natameme at nagulat. Ang kanilang pinuno ay matagumpay na umatake ng patagang atake sa hari pero nakakagulat na ang atake ay hindi man lang samugat sa kanya. Sa halip, nakagawa pa ang hari ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa parehong pagkakataon, umismid si Daryl at patagang natuwa. Ang lakas ng hari ng puting tigre. Sa kabutihang palad ay matagumpay kung nauto si Garuda na gumawa ng aksyon. Kung hindi ay ako ang makakaharap ng hari sa laban. Sa puntong iyon, ngumiti ng may pang-aalipusta ang hari at malo kung sinabi kay Garuda, "Patawa. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa mahina mong kakayahan?" Mabilis siyang dumiretso kay Garuda. Nanatiling tahimik si Garuda pero inigting niya ang kanyang panga para batiin ng hari at kalabanan siya sa ere.
Nagsisi si Garuda sa biglaan niyang reaksyon kanina. Alam niyang mangyayari ito, hindi dapat siya nagpadalos-dalos at atakihin ang hari. Nilagay niya ang kanyang sarili sa mahirap na posisyon. Bang! 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 Sa ilang sandali, ang hari at si Garuda ay patuloy na nabalasan ng pabalik-balik sa ere habang ang kanilang nakakatakot na aura ay humalo sa hangin. Ang miyembero ng mabangis na alyansa na hukburin ni Garuda ay inoobserbahan ang laban ng tahimik. Sinakop ng laban ang kanilang atensyon. Ito na ang aking oportunidad. Kinuha ni Daryl ang oportunidad at mabilis na humagipis ang kanyang sarili papunta kay Paboril Lillibut. Nang nasa harapan na siya ni Lillibut, agad na pinatumba ni Daryl ang dalawa sa mga tauhan ni Garuda na binabantayan siya. Ang dalawang tauhan ay bumagsak sa lupa bago pa sila nanambalik sa kanilang mga ulirat. Pagkatapos agad noon, humakbang si Daryl at tatanggalin niya na ang pagkatali ang gininto ang pakpak na lubad sa katawan ni Lillibut. Gayunpaman, bago pa maabot ng kamay ni Daryl ang lubad, nakita niyang umatras si Lillibut. Ang kaibig-ibig na mukha niya ay napuno ng galit at puot. Umalis ka, traidor. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangang iligtas mo ako. Nagdesisyon si Lillibut na isang traidor si Daryl na hindi niya mapapatawad dahil pumayag siyang ibigay ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon sa hari kanina at binaygo niya rin ang reyna ng pulang maya. Nadismaya at nanghina si Daryl habang tinitingnan si Lillibut, na umaaktong may bahid ng puot sa kanya. Pinaliwanag niya ang kanyang sarili, Paboril Lillibut, makinig ka sa akin. Hindi ko intensyon yun. Bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Lanessa Bluey. Binigay mo ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Ano pa ipapaliwanag mo? Si Calore Phoenix at ako ay nabulag kanina. Takot kami na gumawa ng pinsala si Garuda sa iyo at desperado naming sinusubukang protektahan ka. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hinayaan na sana naming patayin ka ni Garuda. Malamig na sambit ni Lillibut na may halatang paghamak sa kanyang mga mata. Boom! Habang nagsasalita, isang pagyanig ang narinig sa ere at ang hari ay nagbabato ng parisukat na suntok sa puso ni Garuda. Tumalsik ang dugo ni Garuda na siyang naging dahilan ng nakakatakot na pagulan ng dugo sa hangin. Pinalipad siya ng halos 100 metro bago siya bumagsak sa lupa at naghingalo. Ang miyembro ng alyansa ay humiyaw sa kanilang pagkapanalo sa laban ng hari laban kay Garuda. Sa hukbo naman ni Garuda, lahat sila ay napasinghap sa pagkabalisa. Kabanata 3659. Buong pagmamalaking tumayo ang hari ng puting tigre at walang humpay na bamaling kay Garuda. Sigurado akong pagod ka ng mabuhay para tumira ng sikterong atake sa akin. Tapos ay humakbang siya at kinuha ang apoy na butil na nakahinto sa ere. Gumawa siya ng pag-atake kay Garuda. Kanina kaya nawalan siya ng oras para kuhain ang butil kanina. Sa oras na mahawakan ng hari ang butil, tumangala siya at tumawa. Sobra ang pagmamalaki niya sa kanyang sarili. Sa wakas ay napasakin din ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon, ani niya. Sa puntong iyon, hindi na pagtanto ng hari na wala pa sa mga kamay niya ang kapangyarihan. Sa halip, ito ang apoy na butil na ginawa ni Daryl gamit ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Libu-libong miyembro ng mabangis na alyansa na nasa ibaba ang sabay-sabay na lumuhod bilang pagsuko sa hari. Tapos ay humiyaw sila sa kasabikan. Binabati ka namin, hari ng puting tigre. Ang galing! Nasa kamay na ng hari ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Sa kalagitnaan ng mga mensahe, masayang umisi ang hari. Hulihin ang lahat mula sa hukbo ni Garuda, utos ng hari. Sa kautusan na iyon, ang miyembro ng alyansa ay agad na pinalibutan ang hukbo ni Garuda. Ang hukbo ni Garuda ay walang pinuno simula nang matalo si Garuda. Nalugmok ang mga miyembro ng hukbo at wala sa kanila ang pumiglas. Matapos makuha ang kontrol sa hukbo ni Garuda, sinimulang buhayin ng hari ang kanyang internal na enerhiya para higupin ang kapangyarihan sa kanyang kamay. Boom! Gayunpaman, isang malamundong tunog ng pagsabog ang umalangaw ng walang pasubali at ang apoy na butil sa mga kamay ng hari ay agad na bumiyak. Ang malalila na pulang dagat ay sumanib mula sa apoy na butil at agad na nilamon ng apoy ang hari. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Walang oras ang hari para magbigay ng reaksyon. Hinayaan niya ang miserableng palahaw sa kanyang harapan, at ang kanyang katawan ay bumulusok tulad ng isang malaking bola ng apoy. Wham!
Matapos niyang bumagsak sa lupa na may malakas na dagandong, ang malalila na apoy ay binalot ang kanyang katawang walang nagpapakita ng senyales ng pagtumpok nito. Patuloy na lumalala ang pagsunog. Anong nangyari? Ang kapaligiran ng mga miyembro ng mabangis na alyansa ay natarante sa nakikita nilang pagsunog ng hari. Gusto nilang magmadali sa kanyang tabi at alok ng tulong pero natatakot sila sa apoy kaya hindi sila lumapit. Arg, pinapatay ako ng apoy. Pinapatay ako nito. Patuloy na gumugulong sa lupa ang hari at pahirap na humagulgol. Ang malaking parte ng balat sa kanyang katawan ay sunog at talagang mukha siyang miserable. Si Tigreng Ben ay tapat sa hari at matapang na tumungo sa hari at sumigaw, "Hari ng puting tigre, tutulungan kitang makaalis sa apoy." Gayunpaman, sa oras na gagawa na ng ilang hakbang si Ben, nagbigay ng babala si Daryl sa isang matatag na tono, "Tigreng Ben, ang apoy na ito ay tinatawag na Heavenly Sparrow Spiritual Flame at kaya nitong sunugin ang lahat. Kung lalapitan mo rin ito ng ganoon lang, hindi mo siya matutulungan sa pagligtas sa kanya. Kaya mo, pero mawawala mo ang iyong sariling buhay." Hindi malakas ang boses ni Daryl nang nagsalita siya, matatag ang kanyang pagkakasabi. Narinig ni Ben ang babala at tumigil sa kanyang pupuntahan, galit na galit siyang tumitig kay Daryl. "Daryl, bakit mo ito ginawa? Bakit ka gumawa ng aksyon laban sa hari ng puting tigre?" Isang marangal na tao si Ben at mabagal niyang napagtanto, na ang kapangyarihan na mayroon ng hari ay peke. Bumuntong hininga si Daryl at tumango. "Oo, nanday ako. Sa tingin mo ba ay papakawalan ako ng hari kung hindi ko ito gagawin?" Bumulusok ang mukha ni Ben at hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Nang inig si Pabo Real Lilibet habang nanlalaki ang kanyang mata sa paninitig kay Daryl. Kung ganoon ay, hindi niya sinuko ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Hindi niya niloko ang reyna ng pulang maya. Habang lumilipas ang oras, pahina ng pahina ang sigaw ng hari at mukhang masusunog na siya ng buhay. Tsaka lang tinumpok ni Daryl ang apoy na bumalot sa hari gamit ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame na nasa kanya. Kabanata 3660. Dumaan ang puot sa mga mata ng hari habang malamig na tumitig kay Daryl at sinabi sa paos na boses, "Hoy Bansot, ang lakas naman ng loob mong magsinungaling sa akin." Galit na galit siya. Akala niya ay nasa kontrol niya ang sitwasyon pero hindi niya inasahan na maloloko siya ng isang tao. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Daryl at sinalubong ang titig ng hari habang mabagal na sinabi, "Hari ng puting tigre, huwag mong isisi sa akin. Si Garuda ang unang nanloko sa iyo. Noong pinuntirya mo ako, hindi ka naging tapat at kagalang-galang. Papatayin kita," sumigaw ang hari ng puting tigre habang hirap siyang makatayo sa sarili niyang mga paa. Gayunpaman, hindi niya matipon ang kahit kaunti ng kanyang lakas pagkatapos siyang sunugin ng Heavenly Sparrow Spiritual Flame ng ilang minuto. Ang buong katawan niya ay nabalot ng sugat. "Gusto mong patayin ako, hari ng puting tigre, sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang gawin yun? Sa kabaligtaran, ikaw ang papatayin ko ngayon, sobrang dali. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon pero sa isang kondisyon lamang. Simula ngayon, ang mabangis na alyansa at ang alyansa ng nagliliparang pakpak ay dapat sundin ang aking mga utos at patakaran. Para naman sa iyo, hari ng puting tigre, simula ngayon, ikaw din ay dapat maging magaling sa akin." Kakaiba si Daryl at malinaw niyang binigkas ang bawat salita. Mabagal na nilaybot ng kanyang tingin ang mga tao bago siya gumawa ng anunsyo. Nagpakita siyang may gilas at may matibay na boses. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi pa nasasangkot sa parehong alyansa, pero pagkatapos ng 2 araw na nakasama ang mabangis na hukbo, doon niya lang napagtanto na wala siyang paraan na pangunahan ito mula sa magulong sitwasyon. Sa ilalim ng mga problema, mas mabuti para sa kanya na kuhain ang oportunidad na pamahalaan ng buong mabangis na angkan. Ang hari, mga miyembro ng alyansa at ang hukbo ni Garuda ay nagkagulo pagkatapos marinig ang nakakagulat na anunsyo ni Daryl. Sinabi ba niya na pamumunuan niya tayong lahat? Alam ko na ang taong ito talaga ay nakakatakot at malupit. May sarili siyang masamang mga plano. Ang lahat ay pag-alit na sumigaw pero nagpanggap si Daryl na hindi niya narinig iyon. Sa halip, matangkad, siyang tumayo nang may mahinahon na ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang malungkot at galit si Tigreng Ben habang nakatingin kay Daryl. "Daryl, bakit mo ito ginagawa? Hindi ko ito gusto.
Ang mga karanasan ko simula noong nakalipas na 2 araw ang nagturo sa akin kung paano ito gawin. Para madala ko kayong lahat palabas dito. Kung hindi, ang internal na pakikipaglaban ay walang katapusan, kakaibang tugon ni Daryl. Nanahimik si Ben. Susuportahan kita, Daryl. Isang payat na figure ang naglakad mula sa mga tao habang lumilingga sa paligid. Simula ngayon, kami, ang hukbo ng Pabo Real, ay pinapangakong ibibigay ang katapatan kay Daryl hanggang sa araw ng aking pagkamatay. Mukhang determinado si Pabo Real Lilibet pero dumaan siya kay Daryl na may paumanhin na tingin. Nakaramdam siya ng labis na pagkukulang sa hindi pagkaunawa kay Daryl noon. Kaya ang walang humpay na katapatan niya ay dapat lamang sa kamay ni Daryl. Tsaka na kay Daryl ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon ng Reyna ng Pulang Maya, at makatwiran para sa kanya na maging tapat sa kanya. Sunod ni Calori Phoenix, ako rin. Lumibot ang kanyang tingin nang nasiayos niya ang kanyang paninindigan. Mukhang lahat kayo ay inaakong isang masama at tusong tao si Daryl, pero dahil lahat kayo ay nandito, hindi niya kinuha ang inisyatiba na saktan ang kahit na sino sa atin. Dagdag pa, Ron, nasa kanya ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon at ang pamamahala ay sinang-ayunan ng Reyna ng Pulang Maya. Ang mahalaga pa Ron, magaling din siya sa mga porma sayon. Matagumpay niyang nasira ang 2 porma sayon. Siya lang ang tanging makakatulong sa atin para makatakas sa lugar na ito. Ang lahat ay tumahimik habang ginagala ang kanilang nahihirapang titig kay Daryl. Pinag-isipan nila ang mahirap na pagpili. Sa ilang sandali, nagkaroon ng ganap na katahimikan. Tapos ay karamihan sa mga miyembro ng mabangis na alyansa at hukbo ni Garuda ay lumuhod kay Daryl at sabay-sabay na isinigaw, "Kamahalang Daryl." Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Daryl pagkatapos niyang makita ang reaksyon ng lahat. Ikaw, nagulat at nagalit ang hari. Hindi niya mapigil ang manginig. Akala niya ay nasa kanya ang kontrol sa sitwasyon pero hindi niya inaasahan na tinutulungan niya si Daryl na umangat bilang bagong leader. Tapos ay bumaling si Daryl sa hari ng may ngiti. Hari ng puting tigre, nagdesisyon na silang sumuko. Paano ka? Kabanata 3661. Umismid ang hari ng puting tigre, managinip ka ng gising kung gusto mong sumuko ako. Matuwid at matatag ang kanyang tono. Sa tingin mo ba ay may magagawa ka pa rin? Sinabi ni Daryl, matipid na ngumiti. Narinig ng hari ang matalas na pagsagot ni Daryl at tumangala para tumawa. Hindi na maatim ng kanyang mga mata ang puot niya para kay Daryl. Tao ka lang. Anong karapatan mong pamunuan kami? Hanggat nabubuhay pa ako, pagbabayaran kita ng 10 beses sa nagawa mo sa akin ngayon. Bumantong hininga si Daryl at walang ekspresyon na sinabi, sa kasong ito, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Pagkatapos nun, kinuha niya ang ilang mahabang mga bagay mula sa engkantadang bulsa ng hayop na kanyang daladala. Matulis ang mga gamit at nagkapaloob sa kanila ang alon ng kapangyarihan. Ang mga gamit na iyon ay ang mga tinak ng nabitag na dragon. Noong nasa kontinenteng Roland si Daryl, nakasalamuhan niya ang higanteng dragon sa isang malaking kuweba sa bundok katabi ng syudad ng Habagat. Maraming mga patibong tinak ang dragon na nakatusok sa likuran nito ni Franklin. Matapos masugpo ni Daryl ang dragon at tinanggal ang patibong tinak, tinago niya mga ito sa bulsa. Umusbong ang ngiti sa mukha ni Daryl nang napansin niya ang malugmok na ekspresyon ng hari. Hari ng puting tigre, ito ay tinatawag na mga tinak ng nabitag na dragon. Ang mga tinak na ito ay espesyal na ginawa ng mga tao para lumaban sa hukbo ng berdeng dragon. Nang masagsak ito, ang kahit na sinong makapangyarihang dragon ay hindi maiiwasang mawala ang abilidad nila sa paglipad. Naniniwala akong sobrang sakit nito. Kahit na ang hukbo ng dragon ay hindi maatim ang pagpapahirap ng mga tinak. Gusto mo bang subukan ito? Mabagal na sinabi ni Daryl para ipaliwanag ang kanyang sarili sa isang mahinahong ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang wala siyang tigil sa tuwing nagsasalita siya. Sa paligid niya, sina Pabo Real Lilibet, Calori Phoenix, Tigreng Ben at ang iba. Paay naramdaman ang kilabot. Ganoon ba kalakas ang hawak ng mga tinak ng nabitag na dragon sa mga kamay ni Daryl? Totoo ba na kahit ang berdeng dragon ay hindi maatim ito? Kaya ba ito ng hari na halos mamatay na sa apoy? Sa ilang sandali, si Ben at ang mga tao ay gustong magmakaawa sa hari pero pinigilan nila ang kanilang mga dila nang nakita ang matatag na titig ni Daryl.
Alam nilang ginagawa iyon ni Daryl para piliting pasukuan ng hari. Hindi niya kukuhain ng totoo ang buhay ng hari. Humugot ng malalim na hininga ang hari at tiniis ang nakakamatay na sakit sa kanyang buong katawan habang sinisigawan si Daryl, "Huwag mong subukang takutin ako." Ang hukbo ng puting tigre ay naririto na noong 10 milyang taon. Ano pa ang di ko naranasan? Sa tingin mo ba na ang mga tinak ng nabitag na dragon ay sapat na para takutin ako? Ibig sabihin ay ibigay muna ang lahat sa akin. Hindi ako isang hari kung nangiwi ako ng kaunti. Sobrang paos ang boses ng hari nang magsalita siya pero nanatiling rebelde ang kanyang mga mata. Sige, walang magagawa si Daryl kundi pigilan agad ang walang kabuluhang pag-uusap. Pinulot niya ang tinik at tinusok sa kasukasuan ng hari sa kanyang likod. Tapos ay nanginig ang hari sa alon ng nakakamatay na sakit na umatake sa kanyang mga ugat. Agad na namula ang kanyang mga mata mula sa pag-atim ng sakit sa katawan pero ang tigas niya at di nababali. Pinili niyang igtingin ang kanyang panga at tahimik na tiniis ang paghihirap. Humanga si Daryl sa tiyaga na pinakita ng hari. Karapat-dapat ang hari ng puting tigre na maging pinuno. Nang hukbo ng puting tigre at ang tiyaga niya na tiisin ang sakit ay kahanga-hanga. Ngumiti siya, "Ang tibay mo, ha?" Tapos ay nilagay niya ang lahat ng tinik na nasa kanyang kamay sa hari ng walang pag-aalinlangan. Agad na damobol ang nararamdamang sakit ng hari. Namutla ang kanyang mukha at kumalat ang malamig na pawis sa kanyang noo. Agad siyang nanginig at patuloy na humuhugot na malalim na hininga sa hangin. Pakiramdam niya ay nagpira-piraso ang kanyang katawan. Naramdaman niya rin ang kapangyarihan niya na nakulong at naipon sa kanyang katawan. Walang makakapaliwanag sa sakit kung hindi nila ito mismo mararanasan. Tumayo si Daryl sa gilid ng may banayad sa kanyang mukha. Kabanata 3662. Kung ganoon, mukhang magaling ang hari ng putig tigre sa pagtiis sa sakit. Tingnan natin kung hanggang kailan niya matitiis ito, isip ni Daryl. Sa parehong pagkakataon, si Calori Phoenix, Tigreng Ben at ang iba pa ay ngumingiwi sa kanilang nakikita. Nararamdaman din nila ang sakit sa panunood lang nila sa hari. Sa simula, kayang indahin ng hari ang sakit pero habang lumilipas ang oras, mas tumataas ang intensidad ng sakit. Sa wakas ay hindi na niya kayang tiisin pa ito at nabawasan ang kanyang walang tigil na panginginig at hamihimlay ng may malamig na pawis. Ang itsura ng kamahalan ay napalitan ng isang miserableng lalaki. Hari ng puting tigre, ano na ngayon sa tingin mo? Tanong ni Daryl nang may ngiti nang naramdaman niyang ito na ang oras. Ako ay, sobra na ang panghihina ng hari at hindi na niya mailabas ang dignidad niya bilang hari. Sa wakas ay tumango siya at sinabi, "Daryl, suko na ako. Simula ngayon, isa na ako sa tapat mong taga-sunod hanggang sa araw ng aking pagkamatay." Nag-aalangan siyang bumigay kay Daryl pero mas alam niyang mamatay siya o mababaldado kung hindi tinanggal ang mga tinak ng nabitag na dragon. Tsaka isa itong pagpapahirap na karanasan. Umusbong ang tipid ng ngiti ni Daryl at tumango pagkatapos magdesisyon ng hari. Sige, tinanggal niya ang tinik at nilabas ang tableta ng pagpapagaling para ibigay sa hari. Ang lahat sa paligid nila kasama si Calori Phoenix at Tigreng Ben ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay napasuko ni Daryl ang hari. Ang mga demonyo ay mabubuhay din sa wakas ng mapayapa at hindi na patuloy magiging salot sa problema. Tumingin si Daryl sa paligid at mabagal na sinabi, "Sige, lahat kayo ay maghanda at magtrabaho sa akin. Para basagin ang huling 2 pormasayon. Sa oras na matapos natin iyon, dadalhin ko kayong lahat palabas dito." Umugang ang ingay ng mga tao pagkatapos marinig ang nakakasabik na balita. Ang husay, "Mabuhay ka, Daryl, mabuhay." Nang tumagal, ang lahat ay abala sa pagsasaayos ng mga kampo sa ilalim ng pamumuno ni Daryl. Sa sumunod na umaga, sinimulan ni Daryl basagin ang natitirang 2 pormasayon. Sa wakas na nabayaran din ang kanilang paghihirap. Pagkatapos ng 2 araw na pagtatrabaho sa hirap, ang 2 natitirang pormasayon ay ganap ng nasira ni Daryl. Sa oras na nasira ang huling pormasayon, isang serye ng mga alingaw-ngaw mula sa kalangitan. Madilim ang kalangitan at ang lahat ay naging itim na parang papalapit na ang katapusan ng mundo. Isang engkantandang harang ang lumitaw sa lugar na parang simboryong nawawasak, hinahayaang makapasok ang mga tao sa loob para makatakas.
Ang hari at si Calore Phoenix ay humihiyaw sa nakita nila malaking pagbabago at ang ilan sa mga taong nandoon ay umiyak sa tuwa. Matapos ang napakadaming taon, sa wakas ay nakalabas din tayo sa lugar na ito. Hindi nagsinungaling si Daryl sa atin. Gayunpaman, habang sumisigaw ang hari at ang lahat ng mabangis na mga hukbo sa tuwa, nakita nila ang malaking liwanag ng ilaw na sumisinag mula sa kalangitan. Tapos ay isang teleport gateway ang lumitaw sa harap ng mga tao. Si Daryl, ang hari, at ang lahat ng mga taong nadoon ay nataranta. Puno ng luha ang kanilang mga mata. Hindi makayanan ang tuwa. Tumingin siya sa paligid at mabagal na sinalaysay. Lahat kayo ay pupunta sa banal na rehiyon gamit ang gate na nakakaakit ng atensyon mula sa emperador ng Siyam na Kalangitan. Paunahin niyo kaya muna ako at tingnan muna ang sitwasyon. Lahat kayo ay manatili rito at hintayin ang aking senyales. Mukha siyang seryoso nang gumawa siya ng anunsyo. 10 milyong taon ang nakalilipas, ang rehiyon ay nagsimula sa makamundong laban at kinulong ang lahat ng mga demonyo sa nakakatakot na lugar dahil pakiramdam nilang nakakabahala ang kanilang katayuan kasama ang mga demonyo. Ang rehiyon ay ginawa iyon para makaupo ng matiwasay. Isa rin itong nakaraan na kaganapan ng malaman ng emperador na sinira ni Daryl ang lahat ng engkantadang harang at pinakawalan ang lahat ng mga demonyo. Kabanata 3663. Naiintindihan namin. Ani ng hari ng puting tigre, Pabo Real Lilibet at ang iba pa ay tumanggo sa suhesyon ni Daryl. Sa wakas ay sumapit ang araw ng pwede na silang umalis sa lugar kung saan sila napadpad ng ilang dekada. Medyo hindi na makapaghintay ang hari at si Lilibet at gusto na agad umalis hanggat maaari pero alam nilang tama si Daryl. Sila ang mga 100,000 demonyong nabubuhay. Ang biglaang pagpasok nilang lahat sa banal na rehiyon ang paniguradong aalerto sa emperador ng Siyam na Kalangitan. Nag-iwan si Daryl ng marami pang mensahe at naglakad patungo sa teleport gateway. Kasama ng kaunting pakiramdam ng pagkahilo, minulat niya ang kanyang mga mata at wala sa tamang ayos nang nakita ang eksena sa kanyang harapan. Sa wakas, nakabalik din ako sa banal na rehiyon. Isip niya, ang nagpasabik lalo kay Daryl ay saktong nasa labas siya ng kuweba nang pumasok siya. Sobrang malapit ito sa bundok ng aparisyon. Inisip ni Daryl kung anong nangyari sa kanyang master matapos niyang mawala ng ilang araw. Sa tingin ko ay matutuwa ang master kapag nalaman niyang ako ang namamahala sa mga demonyo. Tapos ay umabant siya at sabik na tumungo sa direksyon ng kabundukan. Nang nakarating siya sa kabundukan, napahinto si Daryl sa nakitang katakatakang eksena sa kanyang harapan. Anong nangyari? Ang magandang tanawin ng kabundukan ay nasira at ang kalmadong patio ay nawala sa manipis na hangin, iniiwan lamang ang malaking hukay sa likod nito. Napansin ni Daryl ang bakas ng kidlat sa kahit saan sa paligid ng madilim at malalim na hukay. Pagkatapos ng ilang segundo, nanimbalik siya sa gulat at nakaramdam ng labis na nyerbos. Master, nasaan ka? Master, nagsimulang sumigaw si Daryl. Sumigaw siya ng ilang dosenang beses pero ang tanging tugon lang na natanggap niya ay ang kanyang sariling alingaw-ngaw. Walang senyales ng pantas ng lambak aparisyon na sumasagot sa kanyang hagulgol. Mas lalong nabalisa si Daryl. Nasa miserableng lagay ang bundok ng aparisyon at wala ang master dito. May nangyari ba? Isip niya. Nang nasa kalagitnaan ng pagkataranta si Daryl, napansin niya ang lumilipad na figure sa kalangitan hindi kalayuan. Ang mukha ng taong iyon ay may bahid ng kataasan. Si Laurel ito, ang babaeng tumulak kay Daryl sa huling hantungan. Halos sundan si Laurel ng isang mukhang mahinahong tao. Ito ang kanyang nakatatandang kapatid na si Harrison. Si Laurel ang unang naparusahan at kinulong ng kalahating buwan ng isang kagalang-galang na walang kamatayang balman dahil kay Daryl. Gayunpaman, humantong lang siya sa kulungan ng 3 araw pagkatapos magmakaawa ni Harrison. Nagdesisyon si Laurel na gumala sa araw na iyon at sinamahan siya ni Harrison. Napadpad sila malapit sa kabundukan. Ang malas na makita ulit siya rito ngayon. Umismid si Daryl sa paningin ni Laurel, biglang bumalot ang galit sa kanya. Sa parehong pagkakataon, napahinto sina Laurel at Harrison nang maabutin si Daryl. Daryl, hindi ba ay nasa lugar siya kung saan kinulong ang mga demonyo? Sa sumunod na segundo, nanimbalik si Laurel sa kanyang gulat at tumingin kay Daryl ng walang sinseridad ng ngiti at tuso na sinabi sa kanya, "Oh, hindi ba ay ito ang katulong?"
Buhay ka pa rin. Gumuhit ang paghamak sa tono ni Laurel at dumaan ang galit sa kanyang mga mata. Kung hindi kay Daryl, hindi siya mapaparusahan at ikukulong ng kanyang master. Nakakamangha, nakakagulat na kaya mong pumunta dito pagkatapos mong pasukin ang lugar kung saan hinuli at kinulong ang mga demonyo, dagdag ni Harrison. Nairita si Daryl pagkatapos makinig kina Laurel at Harrison. Gayunpaman, hindi siya naabala sa kanilang ugali. Humakbang siya at tinginan si Laurel. Sa mga mata, anong nangyari rito? Nasaan ang Ginoong Pantas? Bakit ko sasabihin sa iyo? Tinaas ni Laurel ang kanyang baba at pinakita ang mayabang na anggulo. Ismad ni Daryl. Hindi siya naabala para ipagpatuloy ang walang kabuluhan na ito. Tumingin siya kay Laurel at malamig na sinabi. Tinatanong kita, anong nangyari sa Pantas? Kabanata 3664. Kinunot ni Laurel ang kanyang mga kilay, ang buong mukha niya ay punong-puno ng pandidiri at pang-aalipusta. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Kung luluhod ka at magmakakaawa sa akin, sasabihin ko sa iyo. Ang lakas naman ng loob ng isang katulong na umasta ng walang galang sa akin. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob gawin yun? Isip niya, sa parehong pagkakataon, humakbang si Harrison at tumingin kay Daryl habang malamig na sinabi. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang isang kamahalan ng emperador ng Siyam na Kalangitan. Nilagay mo ang sarili mo sa seryosong panganib. Inisip ni Harrison na hindi nararapat kay Daryl na magbigay ng simpatsya sa nagawa niya. Baliw ata ang dalawang to. Hindi. Interesado si Daryl sa walang kabuluhang usapan kaya umikot siya at umalis. Nagdesisyon siya hanapin na lang ang pantas ng lambak aparisyon ng mag-isa. Naniwala siya na ang di mapakilang pantas ay umalis lang ng bundok ng aparisyon para may puntahan at hindi dahil sa kapahamakan. Tigil, narinig ni Daryl ang tili ni Laurel pagkatapos niyang humakbang ng 2 beses palayo. Pinalo ni Laurel ang kanyang likuran at sumigaw, hindi pa tayo. Tapos, saan ka pupunta? Wham! Ang pagtama ng palat ay dumulas na parang tunog ng hangin at kidlat. Ang lakas nito ay talagang nakakamangha. Nina si Daryl sa mapanakit na si Laurel. Nagmura siya ng palihim at umikot para salubungin ang pagpalo ng palad ni Laurel. Wham! Nang parehas na tumama ang mga palad ni Daryl at Laurel, gumawa ito ng malakas na dagandong. Napaigtad si Laurel at napaatras ng halos 12 hakbang. Namutla ang mukha niya pagkatapos tumigil sa kanyang kinatatayuan. Samantala, mayabang na tumayo si Daryl sa lugar, walang galaw na kahit ano. Halatang talo si Laurel sa laban na ito. Hindi ba ilang araw na ang nakalilipas ay hindi kaya ni Daryl si Laurel? Naging iba na ang bagay-bagay pagkatapos makuha ni Daryl ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon dahil ang lakas niya ay talagang dumagdag at nalamangan si Laurel. Ikaw, pinatili ni Laurel ang kanyang sarili at tumingin kay Daryl nang may gulat at galit. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano nangyari iyon? Isip niya, sa loob lamang ng ilang araw, ang lakas ni Daryl ay naging sobrang lakas na. Umismid si Daryl at inasar si Laurel, ano na ngayon? Maganda ba sa pakiramdam na matalo? Huwag kang maging mayabang sa hinaharap. Mahigpit na kinagat ni Laurel ang kanyang labi. Habang namula ang kanyang mukha sa galit pero hindi niya alam kung paano pabulaanan ito. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito na walang matakbuhan pagkatapos niyang habulin ito ng ilang araw ay naging sobrang makapangyarihan na sa loob ng maikling panahon. Si Harrison na nasa kanilang tabi ay sumigaw at sinugod si Daryl. Hindi karaniwan ang pagiging kalmado niya at hindi niya plano atakihin si Daryl. Gayunpaman, pinapahalagahan niya si Laurel ng sobra at hindi maatim na manood siyang magdusa sa pagkatalo laban kay Daryl. Ang importante pa ron, tinalagang kriminal si Daryl ng emperador ng Siyam na Kalangitan. Paano siya hahayaan ni Harrison na umalis sa kanyang kagustuhan? May sakit ba to sa utak? Umismid si Daryl nang nagmali sa kanyang harapan si Harrison. Pinaganya niya ang kanyang enerhiya at mabangis na nilabanan si Harrison sa ere. Si Harrison ang nakakatandang kapatid at ang pinakamatandang tagasunod sa ilalim ng kagalang-galang na walang kamatayang balman. Walang humpay ang kanyang lakas. Gayunpaman, na kay Daryl ang kapangyarihan. Lumabas na pantay sila ng lakas at mahirap tingnan kung sino ang nanalo sa laban. Nasabik si Laurel. Tumayo siya sa ibaba ng 2 lalaki na bumabalasa sa ere at patuloy na
Sumisigaw, "Kuya, turuan mo siya ng leksyon." Habang sumisigaw, naramdaman niya ang nakakatakot na aurang papalapit mula sa kalangitan. Sa isang iglap, ang mundo ay nagbago at umikot ang maitim na ulap. Ang kakaibang pangyayari ay biglaan at ginulat nito si Harrison. Sa parehong pagkakataon, nang inig si Laurel at napasinghap. Nakita niya ang malaki at matangkad na figurang papalapit mula sa abot tanaw hindi kalayuan, sakay ng ulap. Ang isa sa kanila ay isang phoenix na may magagandang pakpak at ang puting tigre na makapangyarihan at nangingibabaw. Mayroong halos 100,000 figure ang dumating. Kabanata 3665. Naramdaman ni Laurel ang panghihina ng kanyang mga tuhod at hindi na siya halos makatayo. Hindi ba ay sila ang mga demonyo na nakulong? Bakit bigla na lang silang sumulpot? Utol na sambit niya. Bilang disipulo ng kagalang-galang na walang kamatayang Balman, alam ni Laurel ang buhay ng mga demonyo pero ang banal na rehiyon ay tinakpan ang kalupaan ng isang malakas na engkantadang harang. Imposible na makatakas ang mga demonyo. Samantalaga, suot ni Harrison ng mapayapang mukha pero gulat na gulat din siya. Napansin niya ang iilang malakas na figurang pinapangunahan ng malaking grupo ng mga demonyo. Ang lahat sa kanila ay mukhang dakila sa puting armas. Ang mga babae sa kanyang likuran ay nakasuot ng mahahabang bestida at may magagandang mukha kasama ang payat na mga figure. Sila ang hari ng puting tigre at Calori Phoenix. Sa katunayan, ang hari at ang iba pa ay naghintay kay Daryl sa gateway tulad ng utos ni Daryl. Gayunpaman, hindi na bumalik si Daryl pagkatapos ng ilang oras. Nagdesisyon na silang pumasok sa banal na rehiyon gamit ang gateway. Anong klaseng lakas iyon? Nagbago ang mukha ni Harrison matapos maramdaman ang makapangyarihang aura sa hari at kay Phoenix. Hindi niya mapigil ang sumanghap. Sunod kay Harrison, naging kakaiba si Daryl at kinamot niya ang kanyang ulo. Naukupo siya sa paghahanap sa pantas ng lambak aparisyon na nakalimutan na niya ang hari, si Phoenix, at ang iba pa na naghihintay sa kanya sa gateway. Si Harrison ang unang nakaramdam at humakbang. "Paumanhin, maari ko bang malaman kung sino ka, kamahalin?" Sinabi niya sa hari. Habang siya ay nagsasalita, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang natatakot na tumingin sa libu-libong demonyo sa likod ng hari. Bago siya matapos magsalita, isang mandirigma mula sa hukbo ng puting tigre ang pumutol sa kanya. Ito ang hari ng angkan ng puting tigre. Ano? Ang hari ng angkan ng puting tigre? Parehong nagulantang sina Harrison at Laurel. Bilang disipulo ng Balman, kilala nina Harrison at Laurel ang puting tigre bilang isa sa 4 na may likas na kabangisan na nakapaloob ng sobrang lakas na kapangyarihan. Ang matipunong lalaki sa kanilang harapan ay isa palang hari ng hukbong puting tigre, na mukhang may malakas at nakakatakot na lakas. Malamang ay ikaw ang hari ng puting tigre. Ako si Harrison, ang disipulo ng kagalang-galang ng walang kamatayang Balman, at ang babae sa aking tabi ay ang nakababata kapatid na si Laurel, sabi ni Harrison, sinusubukang magmalaki sa hari. Tapos ay tinuro niya si Daryl ng may kakaibang ekspresyon, isa lamang siyang walang kwentang katulong. Naislan si Harrison at alam niyang may puot sa pagitan ng mga demonyo at sa rehiyon, pero ang kanyang master na si Balman ay nakatira sa dagat Balman na hindi sumasailalim sa pamamahala ng emperador ng Siyam na Kalangitan. Kaya ang Balman na hindi parte ng banal na laban. Sa isip niyang iyon, kayang iwasan ni Harrison ang hindi kailangang panganib sa paglagay ng kanyang sarili sa tamang posisyon. Agad na tumango si Laurel sa kasunduan at tinuro si Daryl. Oo, ang taong ito ay tuso at may kabalastugan. Tinuturuan namin siya ng leksyon kaya huwag kayong mag-alala tungkol dito. Gusto niyang ipadala ang hari at ang kanyang mga kasamang demonyo agad-agad hanggat maari para siya at ang kanyang kuya ay magpatuloy na makipaglaban kay Daryl. Gayunpaman, sa oras na gumawa ng paninindigan si Laurel, isang payat na figure ang lumakad sa mga tao at sinampal si Laurel sa mukha ng walang babala. Ito si Calori Phoenix. Malamig siya at mayabang. Nahusgahan niya si Daryl ng 3 beses at nakaramdam siya ng aalipusta tungkol doon. Tumitingin siya ng mga oportunidad na bumawi kay Daryl. Malakas ang kay Laurel na siyang nagpa-atras sa kanya ng ilang hakbang at namaga ang kalahati ng kanyang mukha. Sa tabi niya na si Harrison ay mas lalong kinabahan at natakot. Sa wakas ay nakabalik na sa ulirat si Laurel at tumingin kay Phoenix.
pinapatunayan ng kanyang mga mata na pareho silang gulat at hindi masaya. Ikaw, siya ang paboritong disipulo ng Balman pero nakaranas siya ng pananakit mula sa babaeng kasama sa aklan ng mga demonyo. Paano niya haharapin ang syudad sa hinaharap? Ilang sandali ay mas lalong nairita si Laurel. Gusto niyang ilabas ang kanyang mga nararamdaman pero pinipigilan siya ng sarili matapos maramdaman ang nakakatakot na aura mula kay Phoenix at ng hari na nasa tabi niya. Napagtanto ni Laurel na lugi sila sa bilang. Hihingin lamang niya ang kanyang kamatayan kapag sinubukan niyang labanan ang mga demonyo. Kabanata 3666. Nakapag-react na rin si Harrison habang sinusubukang pigilang ang kanyang galit habang sinasabi kay Chloe Phoenix na, "Nagmula kami sa dagat ng Balman at wala kaming problema sa inyong mga demonyo. Kaya hindi ninyo kami kailangan atakihin, naiintindihan ninyo." Pinahalagahan ni Harrison si Laurel ng husto kaya hindi nito nagawang matiis ang pagsampal ni Chloe Phoenix kay Laurel. "Sinasabi mo ba na wala kang problema sa amin?" Nanlamig ang mukha ng hindi approachable na si Chloe Phoenix habang nakatinging sinasabi kay Laurel na, binastos niya si Daryl kaya hindi ba't nararapat lang siyang sampalin. Pagkatapos nito ay nakisali na rin sa usapan si White Tiger King, "Oo nga. Si Daryl ang aming leader kaya isa nang pangbabasto sa amin ang anumang uri ng pambabastos kay Daryl." Ano? Natigilan at nagulat ng husto si Harrison nang marinig niya iyon. Si Daryl ang leader ng mga demonyo. Tama ba ang pagkakarinig ko? Natural na naging arrogant ang mga demonyo lalo na si White Tiger King na dati nang mamaliit kay Nine Heaven Emperor. Dahil kung hindi ay hindi pa sana sila nagawang atakihin ng mga Diyos sa Godly Region noon. Pero nagawa pa rin ng mga demonyong ito na ay respeto si Daryl na isa lang tao. Dito natuluyang natigilan si Laurel. Nanlambot ang kanyang mga paa hanggang sa mapa-atras siya ng 2 beses. Nakita niya kung paano ay respeto ni Chloe Phoenix, White Tiger King at libu-libong mga demonyo si Daryl. Dito natuluyang natahimik ang lahat sa loob ng isang sandali. Nanlalamig na tiningnan ni Chloe Phoenix si Laurel habang sinasabi na, "Nagawa mong bastyusan si Mr. Daryl at ngayon ay gusto mo naman siyang saktan. Paano ka namin mapapatawad kung ganoon?" Dito na siya tumingin sa paligid habang malakas na sinasabing, "Pinangunahan ni Kamahalang Daryl ang paglabas naming sa mahiwagang barrier na nagkulong sa amin ng libu-libong taon. Siya ang aming protector kaya ang lahat ng kanyang kalaban ay amin na ring mga kalaban." Dito na iisang sumagot sina White Tiger King at ang daan-daang libong mga demonyo sa kanyang paligid. "Magaling! Patayin ninyo silang dalawa." Maririnig ang isang malakas na iyak mula sa katawan ni Laurel habang nanginginig ang buo nitong katawan ng dahil sa matinding panghihina ng kanyang mga binti. Hindi na niya makatayo pa ng maayos sa mga sandaling ito. Thud! Mas natakot naman dito si Harrison habang lumuluhod ito sa lupa para magmakaawa sa harapan ni Daryl. "Patawarin mo ako dahil hindi ko po alam kung ano ang tama at mali." Masyadong naging mabilis mag-isip si Harrison kaya alam niyang mastit hindi ang lahat sa sandaling hindi siya nagsalita ng kahit na ano. Nanatili naman na mukhang walang pakialam si Daryl habang binabaliwala ang lahat at nanlalamig na tinitingnan si Laurel. Dito na hinayla ng kaunti ni Harrison si Laurel habang sinasabi na, "Humingi ka na ng tawad ngayon din." Kapatid, natatakot na siya ng husto sa mga sandaling ito dahil siguradong makakatanggap siya ng hindi kaaya-ayang parusa sa sandaling hindi tanggapin ni Daryl ang paghingi ng tawad ni Laurel. Siguradong mapapasok agad sila sa isang malaking gulo matapos silang mapaligiran ng nasa 100,000 mga naglalakasang halimaw doon. Napakagat na lang si Laurel sa kanyang mga labi habang naglalakad papunta kay Daryl at bumubulong ng, "Daryl, patawarin mo ako kung nabastos kita bago pa mangyari ang lahat ng ito." Masyadong mahina ang kanyang pagsasalita kaya agad na hindi maririnig ng sinumang hindi nagbibigay ng atensyon kay Laurel ang mga sinabi nito. Hindi kailanman hiniling ni Laurel na hihingi siya ng tawad sa isang walang kwentang katulong. Hinding-hindi niya rin inakala na magpapakumbaba siya sa harapan ni Daryl. Wala namang ipinakita na kahit na anong emosyon si Daryl habang nakangiting sinasabi na, "Iniisip mo bang sapat na ang paghingi mo ng tawad? Malinaw kung naaalala ang mga bagay na ginawa mo sa akin noon." Nang inag ang buong katawan ni Laurel nang maramdaman niya ang galit ni Daryl. Dito na siya nagdalawang isip bago lumuhod sa harapan nito. "Nagkamali ako noong una, Daryl. Masyadong mainitan ang ulo ko.
Alam ko naman ng mali ang mga nagawa ko kaya patawarin mo na kami ng kuya ko. Walang tigil na humingi ng tawad si Laurel habang inaalala kung gaano siya kawalang awa sa harapan ni Daryl. Kabanata 3667. Habang hinaharap ang walang tigil na pagmamakaawa ni Laurel, bahagyang tumawa si Daryl habang sinasabi na, nasaan nagpunta si Mr. Ghost Valley Sage? Ano ang nangyari rito? Hindi na nagtago pa ng kahit na ano si Laurel sa mga sandaling ito. Bahagya lang itong nagbuntong hininga bago nagmamadaling sumagot ng hinulo ng kamahalang Nine Heaven Emperor si Mr. Ghost Valley Sage. At pagkatapos nito ay agad namang sumagot si Harrison ng, ngayong napunta na rito ang ating usapan, dahil ang lahat ng ito sa iyo, matapos mong magpanggap na si Nine Heaven Emperor na gamalit ng husto sa kanya. Detalyado itong ikinwento ni Harrison at nang matapos ay nagmukha itong naguguluhan habang sinasabi na, hindi sinabi ni Mr. Ghost Valley Sage ang iyong kinaroroonan para maprotektahan kaya wala nang nagawa ang Nine Heaven Emperor kundi gamitin ang kanyang Heavenly Thunderbolt dito. Ano? Naramdaman ni Daryl na para bang tinamaan siya ng kidlat habang natitigil ang nabablangko ang kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nakabalik ang kanyang isip sa katotohanan. Isinara niya ng husto ang kanyang mga kamao habang sinasabi na, ako ang dahilan kung bakit inaresto at tinamaan ng Heavenly Thunderbolt ni Nine Heaven Emperor si Master. Hindi, kailangan nating maghanap ng paraan para mailigtas siya. Dito na niya ikanaway ang kanyang kamay kina Harrison at Laurel habang sinasabi na, sige. Umalis na kayo. Para kay Daryl, mas importante pa rin ang kaligtasan ni Ghost Valley Sage. Kaya wala na siyang pakialam sa pagpaparusa kina Harrison at Laurel. Maraming salamat, Daryl. Maraming salamat. Buong sayang ngumiti si Harrison nang patawarin sila ni Daryl. Walang tigil niyang pinasalamatan si Daryl habang mabilis na hinihila palayo si Laurel. Agad namang tumingin kay White Tiger King, Glory Phoenix at iba pang mga demonyo si Daryl nang makaalis sina Harrison at Laurel. Kayong lahat, naging maganda ang trato sa akin ni Mr. Ghost Valley Sage. At nang dahil sa akin ay nagawa itong ipaaresto ni Nine Heaven Emperor. Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong naiisip tungkol dito? Dito na biglang yumangay ang mga demonyo sa kanyang paligid. Kailangan pa ba nating pag-usapan ito? Magpunta na tayo ngayon sa Imperial Sky Palace para iligtas si Mr. Ghost Valley Sage. Oo nga, nasa iyo ang buo kong suporta, Daryl. Nakasiguro ang mga demonyo na hindi sila makakaalis sa lugar na pinagkulungan sa kanila kung hindi lang dahil kay Daryl. Kaya si Daryl na ang itinuturing nila na taong nabigay sa kanilang kalayaan. At higit sa lahat ay nasa gitna pa rin ng matindi nilang hidwaan ang mga demonyo at ang Godly Region kaya agad nilang sinuportahan ang ideya ni Daryl nang walang pag-aalinlangan nang marinig nila ito. Dito na naglakad palapit si Daryl habang sumisigaw ng, kamahalang Daryl. Halos 10,000 taon din kaming nakulong sa Godly Region kaya kinakailangan pa rin naming ayusin ang gulong ito sa pagitan namin ng Godly Region. At ngayong nagawa nilang arestuhin ang iyong master, nararapat lang na ayusin natin ito ng magkakasama. Magaling, nasabik ng gusto ang tumatainggong si Daryl matapos niyang marinig ang sinabi ng lahat. Dito na niya pinamunuan ng daan-daang libong mga demonyo papunta sa Imperial Sky Palace. Samantala, sa Imperial Sky Palace, kasalukuyang nakaupo ang Nine Heaven Emperor sa trono habang ipinapakita ang seryoso nitong mukha. Tumayo naman ng may magkakahalong emosyon ang karamihan ng mga opisyal sa kanyang ilalim. Noong una ay nakaramdam silang malakas na vibration sa Ghost Mountain kung saan nagdilim ang kalangitan sa paligid nito. Dito na na-realize ni Nine Heaven Emperor na mayroong hindi magandang nangyayari kaya agad niyang ipinatawag ang kanyang mga opisyal. Para alamin kung ano ito, dito na tumingin sa kanyang paligid si Nine Heaven Emperor habang walang emosyong sinasabi na, nakaramdam tayo ng matinding pagyanig mula sa Ghost Mountain kanina, ano ba ang nangyayari? Mayroon ba sa inyong nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyayari? Nagtinginan naman dito ang mga opisyal pero walang kahit na sino sa kanila ang nakapagbigay ng sagot sa Emperor. Pagkatapos ng ilang segundo ay dahan-daw ang naglakad paabant si Grunt habang buong galang na sinasabing, ginamit niyo po ang Heavenly Thunder nang arestuhin niyo po si Ghost Valley Sage. Kamahalan na tuluyang sum-ire sa buong Ghost Mountain kaya inakala ko po na may kinalaman sa pinakawalan ninyong Heavenly Thunder ang pagyanig na aming naramdaman ilang araw na ang
Nakalilipas, maaaring isa itong natural na reaksyon ng paligid sa matapos po ninyong gamitin ang Heavenly Thunder. Gumawa naman ng ingay si Nine Heaven Emperor habang sinasabing, kahit na ano pa ang pinagmula ng bagay na iyon, dapat lang nadalhin mo ang mga sundalo sa Ghost Mountain para tingnan kung ano nga ba ang pinagmulan nito. Kabanata 3668. Opo, kamahalan. Sagot ni Grunt, magpapadala na sana siya ng mga sundalo para tingnan ang Ghost Mountain area. Pero bago pa man makaalis si Grunt ay nakita na niya ang isang imahe sa kalangitan na papalapit sa kanya. Isa itong matangkad at guwapong imahe na may nanlalamig na itsura ng mukha habang hawak-hawak ang kanyang heavenly halberd. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Dito na napatingin ang lahat ng nasa Imperial Sky Palace kay Daryl. Nagulat naman ng husto si Grunt habang sinasabi na, nagkunwari ang batang ito bilang kamahalan na siya ring naging dahilan kung bakit nagdusa ng ganito si Ghost Valley Sage. Ang lakas naman ng loob nito para magpakita rito. Daryl, nahatulan kang may sala sa pagpapanggap bilang kamahalan kaya ipinakilos na ang lahat ng sundalo sa buong Godly Region para hulihin ka. Ang lakas naman ng loob mong dalhin ang iyong sarili sa isang malaking patibong. Huli na ang lahat kung nagpunta ka rito para aminin ang iyong mga kasalanan, sigaw ni Grunt. Dito na yumangay ang karamihan ng mga opisyal sa paligid ng hall. Si Daryl, ito ba ang taong nagpanggap bilang kamahalan? Kasabay nito ang pagdilim ng mukha ni Nine Heaven Emperor habang kumikislap ang kanyang mga mata. Malakas na hinampas ni Nine Heaven Emperor ang kanyang trono habang tumitingin kay Daryl at nananarmang sinasabi na, Daryl, ang lakas naman ng loob mong magkunwari bilang ako at tumakas sa takot na harapin ang iyong mga kasalanan. Ano sa tingin mo ang parusang matatanggap mo ngayong ikaw mismo ang nagpunta sa harapan ko? Walang sinabi na kahit ano si Daryl habang naglalakad papunta sa gitna ng Imperial Sky Palace ng paisa-isa. At agad na nagmamalaking tumayo si Daryl nang makarating siya sa gitna ng Imperial Sky Palace habang tinatitigan si Nine Heaven Emperor at nililinaw ang kanyang sarili, ayoko nang makipaglokohan sa iyo, Nine Heaven Emperor, saan mo tinatago ngayon si Mr. Ghost Valley Sage? Agad namang ninas kay Daryl si Nine Heaven Emperor habang nanlalamig itong sumasagot ng, pumanig sa iyo si Mr. Ghost Valley Sage kaya agad ko siyang ipinakilong. Ito ang batas naming dito. Kaya kung ako sa iyo ay umamin ka na sa lahat ng kasalanang nagawa mo para matanggap ang kaparusahang ipapataw ko sa iyo. Napakabalasubos mong hayop ka, nagawang itago ni Mr. Ghost Valley Sage ang lugar na iyong kinaroroonan kaya agad itong tumanggap ng Heavenly Thunder. Naging mabait pa ang kamahalan sa kanya nang hindi siya nito hatulan ng kamatayan, sigaw ni Grunt. Dito na namula ng husto ang mga mata ni Daryl, nagsara ng husto ang kaniiyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Ito ang mga batas dito sa langit. Nagngingit-ngit na sinabi ni Daryl habang hindi na makapagpigil pa sa kanyang galit. Dito na siya tumitig kay Grunt habang sinasabi na, kasalanan ko ang pagkukunwari ko bilang Nine Heaven Emperor kaya wala nang kahit na anong kinalaman pa rito si Mr. Ghost Valley Sage. At pagkatapos ay agad siyang tumingin kay Nine Heaven Emperor para sabihin, pakawalan niyo na si Ghost Valley Sage ngayon din kung ayaw ninyong pagbayaran ang lahat ng ito. Nag-echo ang huling mga sinabi ni Daryl sa buong Imperial Sky Palace na parabang nagmula ito sa impyerno. Dito na tuluyang natahimik ang buong Imperial Sky Palace. Napatitig naman sa isa't isa ang mga opisyal na naruroon. Pero pagkatapos ng ilang mga segundo ay agad itong yumangay ng husto sa lakas ng mga tawanan ng mga tao sa paligid. Hahaha, ano ang siyanbi niya? Gusto niyang pagbayaran ito ng kamahalan. Siguradong wala na sa sarili ang batang ito Naluto na yata ang kanyang utak sa sobrang init. Ito ang unang beses kong makarinig ng kahit na sinong magsabi ng ganito kititinding salita sa loob mismo ng Imperial Sky Palace mula noong itatag ang Godly Region. Masayang nag-usap-usap at nagtawanan ang lahat ng mga opisyal. Hindi naman naiwasang mapasanggal ni Grunt habang gigil na tumititig kay Daryl. Matagal ko nang alam ang tunay mong pagkatao, Daryl. Isa ka lang taong pag-alagala noon sa mundo ng mga tao kaya ang lakas ng loob mong bastyusan ang kamahalan sa loob ng Imperial Sky Palace. Alam mo ba na kaya ng kamahalang wasakin ang mundo ng mga tao sa loob ng isang kumpas kung gugustuhin ito? Napuno ng inis ang mga mata ni Grunt habang nagsasalita ito.
Kasabay nito ang pagtawa ni Nine Heaven Emperor habang sinasabi kay Grunt na, huwag na tayong makipaglokohan sa kanya, dakipin niyo na siya. Opo, kamahalan, sagot ni Grunt habang direktang sumusugod kay Daryl. Kabanata 3669. Sa isang bahagi ng kalangitan, isang malakas na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Grunt. Kasabay nito ang paglalabas niya ng isang mahabang sibat na tumagos papunta sa puso ni Daryl na parang isang kidlat. Sa loob ng isang iglap ay agad na nasira ang daloy ng hangin sa buong Imperial Sky Palace, masyado talagang nakakatakot ang lakas nito. Pinanatili naman ni Daryl ang nanlalamig at walang pakialam niyang itsura nang makita niyang umatake si Grunt. Wala akong panama sa iyo noon pero nag-iba na ang mga bagay-bagay ngayon, galit niyang isinigaw habang itinataas ang kanan niyang kamay habang lumalabas ang isang kulay pulang apoy mula sa kanyang kamay na bumalot sa katawan ni Grunt. Ang bagay na ipinakita ni Daryl ay ang Power of Bird Ancestor na ipinasa sa kanya ni Red Sparrow Queen. Masyadong naging mabilis at hindi mapapantayan ang lakas ng Bird Ancestor kaya hindi na nakapag-react pa si Grunt. Dito na siya biglang tinamaan ng kulay pulang mga liwanag. Agad na sumanghal si Grunt nang kumalat ang vibration sa paligid bago tumalsik ng higit sa 100 metro ang kanyang katawan at malakas na bumagsak sa bulwagan na matatagupan sa labas ng Imperial Sky Palace. Agad na nagkulay asul at puti ang mukha ni Grunt nang tumama ang kanyang katawan sa lupa. Dumura siya ng dugo na nagpakita sa nanghihina niyang katawan. Ano? Nasugatan ni Daryl si Grunt sa loob lang ng isang pag-atake. Maraming mga opisyal ang natigilan at hindi makapagsalita sa kanilang mga nakita. Si Grunt ay ang pinakapinahahalagahang tauhan ng Nine Heaven Emperor kaya masyado itong naging malakas habang si Daryl naman ay isa lang pangkaraniwang tao pero nagawa pa rin itong masugitan si Grunt sa loob ng isang pag-atake. Sino sa kanila ang maniniwala sa pangyayaring ito nang hindi nila nakikita gamit ang dalawa nilang mga mata? Ikaw, nagpakahirap na tumayo si Grunt mula sa kanyang kinabagsakan. Tinitigan niya ng husto si Daryl habang nakakaramdam ng takot sa kanyang sarili. Imposible, kaluluwa lang ng diwata ang nasa katawan ng batang ito noong magnakaw siya ng mga prutas sa Spirited Fruit Garden ilang araw na ang nakalilipas. Kaya paano niya nagawang lumakas ng ganito sa loob ng ilang araw? Wala akong magawa ngayon kundi tumakbo at magtago sa kanyang likuran. Isip ni Grunt. Nagkaroon naman ng seryosong itsura si Nine Heaven Emperor habang nakaupo sa kanyang trono. Nadiskubre ng Emperor na ang aura sa katawan ni Daryl ay masyadong pamilyar na para bang nagmula sa mga demonyo. At pagkatapos ay agad na nagbigay ng isang nanlalamig na tingin ang Nine Heaven Emperor kay Daryl. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Saan mo nakuha ang lakas na iyan? Naging seryoso siya nang sabihin niya ito pero hindi na naging maganda ang kanyang nararamdaman sa mga nangyayari. Gusto mo talagang malaman? Walang pakialam ng ngiti ni Daryl. Bago tumalon ng mataas papunta sa ering nasal abos ng hall habang kumakalat ang malakas niyang boses sa malayo. Nasaan na ang aking mga kasama? Nandito kami. Isang nakabibinging sigaw ang narinig pagkatapos magtanong ni Daryl. At pagkatapos ay bigla nang nagpakita ang isang grupo ng mga itim na imahe sa kalangitang hindi kalayuan sa Imperial Sky Palace na lumapit ng napakabilis sa palasyo. Makikita mula sa malayo sina White Tiger King, Glory Phoenix at ang mga kasama nitong demonyo na bumuo sa napakalaking grupo ng mga nagdidilim na imahe. Nasa daan-daang libong mga imahe ang bumalot sa kalangitan at hindi nagtagal ay nagawa na ng mga itong mapaligiran ang Imperial Sky Palace. Nang inig ng husto si Grunt at ang mga opisyal sa kanilang nakita. Mga demonyo, hindi ba't nakakulong sila sa isang maliit na lugar dito sa Godly Region? Ano ang nangyayari? Sa gitna ng mga sigaw na pinakawala ng mga ito, hindi naiwasang mapatayo ni Nine Heaven Emperor sa kanyang trono sa sobrang gulat. Maging ito ay hindi na nakapagsalita pa sa kanyang kinatatayuan. Lumutang naman si Daryl sa gitna ng ere habang hawak-hawak ang kanyang heavenly halberd kuminag ng gusto sa paligid. At pagkatapos ay tumingin siya ng direkta kay Nine Heaven Emperor habang sinasabi na, ipinasa ni Red Sparrow Queen ang lakas na nasa katawan ko ngayon. Maliban pa rito ang pagpapasunod ko sa angkan ng White Tiger, Black Tortoise at iba pang mga angkan ng demonyo. Ngayon sabihin mo sa akin, mayroon na ba akong sapat na lakas para tumayo rito? Ilabas mo na sa harapan ko ang aking master, ngayon din. Kung ayaw mong wasakin ko ang Imperial Sky Palace.
Hanggang sa mabura ito sa mapa. Kabanata 3670. Binabanggit ni Daryl ang huling salita sa kanyang bibig nang mamula ng husto ang kanyang mga mata. Wala na talaga siya sa sarili. Tingnan mo kung gaano siya ka-arrogant. Dito na nagbago ang itsura ng mga opisyal sa loob ng hall na punong-puno ng gigil at galit sa kanilang mga dibdib. Sa Imperial Sky Palace idinadaos ni Nine Heaven Emperor ang mga aktibidad niya sa pang-araw-araw kaya isa itong lugar na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit maituturing na isang walang kapatawarang kasalanan. Ang pambabastos na ginawa ni Daryl kay Nine Heaven Emperor habang nakikipagsabuatan sa mga demonyo. Mas tumindi ng tumindi ang galit ni Nine Heaven Emperor habang tinatitigan nito si Darlie at sumisigaw ng, "Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagpapakawala sa mga demonyo at panggugulo na dinala mo rito si Godly Region. Nasaan na ang mga sundalo at mga general ko? Patayin ninyo silang lahat, huwag kayo magtira ng kahit na sinong buhay sa kanila." Sa ilalim ng ibinabang utos ng Emperor sumugod ang daan-daang libong mga sundalo at mga general sa palasyo na parang isang malaking alon. Agad na binunot ng mga sundalo at mga general ang kani-kanilang mga sandata ng magkakasabay habang maririnig ang isang napakalakas na sigaw sa buong Imperial Sky Palace. Karapat-dapat lang na mamatay ang sinumang bumasto sa Nine Heaven Emperor. Dito na biglang naging seryoso ang itsura ni Daryl. Buwisit. Ito nga talaga ang Godly Region. Masyadong naging mabilis ang pagresponde ng kanilang mga tauhan. Sa loob lang ng isang utos na nagmula kay Nine Heaven Emperor ay agad na nagpakita ang ilang daang libong mga general at sundalo sa palasyo. Pero hindi pa rin siya nagpanik dito. Tumingin siya sa kanyang paligid habang sumisigaw kay White Tiger King at sa mga kasama nito. Hindi pa rin natin masasabi kung sino ang mananalo sa labang ito. Mayroon ba sa inyong nakakaramdam ng takot sa mga sandaling ito? Wala. Lisang sigaw ni na White Tiger King at Glory Phoenix habang punong-puno ang kanilang mga katawan ng fighting spirit. Matagal na nilang hinihintay na makapaghiganti sa Godly Region matapos makulong sa isang maliit na lugar dito sa loob ng halos 10,000 taon. Ito na ang araw na pinakahihintay nilang lahat. Sugod. Sigaw ni Daryl habang hinahawakan ng maigi ang kanyang Heavenly Halberd para gawin ang una niyang pag-atake. Makikita naman sa likuran ni Daryl si White Tiger King at ang higit sa 100,000 mga demonyo na sumisigaw habang sumusugod para harapin ang kanilang mga kalaban. Dito na tuluyang nagsagupaan ang dalawang panig. Malakas namang nag-echo sa kalangitan ng Imperial Sky Palace ang malakas na tunog ng mga sandata at ang mga sigaw ng sundalo na naglalaban sa paligid. Samantala, sa Nine Mainlands, binuo ng envoy mula sa Godly Region na si Robert ang Heavenly Alliance. Maraming mga sekta ang sumali rito pero mayroon pa ring mga naglalakihang sekta at mga royal family na tumanggi sa alok nitong pagsali sa alyansa. Nagmukhang kalmado ang mundo ng mga cultivator sa Nine Mainlands habang sumasabog na ang tensyon ng lahat sa likuran nito. Matatagpuan sa layong 100 milya mula sa main altar ng Elysium Gate Sect ang Jade Tick. Matatagpuan sa tuktok nito ang isang pool na naglalaman napakalinaw na tubig. Nakilala ito sa pangalang Jade Spring. Masyado itong sagana sa spiritual energy ng langit at lupa kaya isa ito sa naging pinakamagagandang lugar para magpalakas ang isang tao. Makikitang nakaupo sa loob nito ang dalawang mga tao na nag-meditate at nagsasanay sa gilid ng Jade Spring. Mapapansin na maskulado ang isa sa mga ito habang nagtatanglay naman ng angking kaguwapuhan ng kasama nitong lalaki. Sila ay walang iba kundi sina Ambrose at Dax. Walang tigil nang nagsanay si Ambrose sa Jade Peak na kanyang naging paboritong lugar pagkatapos niyang maging ikalawang sect master ng Elysium Gate Sect. Sina Chester at Dax naman ang mga nakatatanda nitong tito na sumama sa kanya sa bawat pagpunta niya sa Jade Peak para magpalakas at magsanay. Mayroong kailangang asikasuhin si Chester noong araw na yun kaya si Dax lang ang sumama kay Ambrose sa pagkakataong ito. Nakahinga na rin ng maluwag si Dax nang matapos niya ang kanyang pagpapalakas. Dito na siya dahan-daang tumayo bago sabihin kay Ambrose na, lumalalim na ang gabi, Ambrose, dapat na siguro tayong bumalik. Habang nakikipag-usap kay Ambrose, bumulong si Dax sa kanyang sarili na, ilang araw nang pinag-aaralan ni Chester kung paano makapasok sa Godly Region pero wala pa rin siyang nagiging progress dito.
Masyado na itong nakaka-stress. Dahan-dahan namang iminulat ni Ambrose ang kaniiyang mga mata habang bagsak na sinasabing, "Oo nga, sinabi ni Yuri na malaki ang tsansa na nakulong ang kanyang ama sa Godly Region pero hindi pa rin niya tayo mabigyan ng karagdagang detalye tungkol dito." Nagawa na ring palawakin ng envoy mula sa Godly Region na si Robert ang kanyang impluensya matapos nitong itatag ang Heavenly Alliance. Narinig ko na sumangayon daw ang mga maharlika ng Westrington na sumali sa Heavenly Alliance. At kung titingnan ay mukhang marami nga sa mga cultivator ng Nine Mainland ang nasa ilalim ng kontrol nito. Dito na napabuntong hininga si Dax. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.